Magandang balita talaga yung mga nangyayari kahapon dahil hindi po nila napatalsik o napalitan si Senador Alan Peter Cayetano sa pagka-Senate President. Dahil ayon nga ni Senador Amy Marcos na gusto talagang sungkitin ng mga minority yung mga kasamahan nila para lumipat sa minority yung galing sa majority. Kaso wala daw nasungkit ang minority doon sa majority para lumipat sa kanila para mapaalis nila si Senador Alan Peter Cayetano sa pagka-Senate President. Kaya daw nagsusuplado ang mga minority, sabi ni Senador Amy Marcos, dahil wala daw nasungkit. At ang sabi pa niya, dinadaan pa daw sa mga pananakot. Kaya yun, pagkatapos kahapon na hindi nagpalit ng Senate President, kinasuhan kaagad si Jinggoy Estrada. Yan po ang sabi ni Senador Amy Marcos, nagsusuplado daw dahil hindi nila nasungkit ang ibang mga kasamaan sa majority para lumipat sa minority at para magiging majority. Hindi nila napatalsik si Alan Peter Cayetano kahapon, ang Senate President. Kaya good news po, magandang balita po yan. Dahil hindi po si Soto ang magiging Senate President dyan sa impeachment kuno laban ni VP Sara Duterte. Diba? Gandang balita, talagang malakas po yung panalangin ni Senador Alan Cayetano. Malakas po dahil ilang araw na siya laging nagla-live tapos nag-share ng mga magandang balita o mga karanasan niya. Malakas yung kapit niya sa Panginoon. Kaya ayan, hindi siya napatalsik. Ang sabi pa nga ni Senador Amy Marcos kahapon, yung paglanghap daw ng hangin na ano daw, mahirap daw lumanghap ng hangin na ano ba sabi niya? Basta may sinabi si Senador Amy Marcos na mahirap daw lumanghap ng mga mahirap langhapin sa loob dahil sa mga may mga asartalo. May mga asartalo daw ang sabi ni Senador Amy Marcos. O di ba? Ang galing talaga. Talagang hindi po talaga mangingibabaw yung mga may mga planong hindi maganda kaysa doon sa plano ng mga kabutihan. Kaya hindi sila nagtagumpay, napatalsik si Peter Alan Cayetano, ang Senate President. Kaya magandang-gandang laban ito. Saka tingnan natin pag nagharap-harap po talaga sa impeachment yung mga ano nila, witnesses, lalo na si Madraga, tingnan lang po natin kung hindi magigisa yan sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Yung mga kasinungalingan niya na sinasabi niya doon, papatunayan niya kung totoo yung mga sinasabi niya. Diyan siya magigisa. At kapag nakita ng mga judges na mga senado yan na puro kasinungalingan yan, baka ibasura na yung impeachment na yan. Di ba? Ganyan po, pagka may mali na yung mga sinasabi ng witnesses na yan, basura yan. Di ba? Basura, manggagalaiti na naman sila. Kung ano-ano naman sabihin nila, di ba? Grabe po, ginagawa po talaga nilang lahat para lang sa pansariling interes. Biruin mo, si VP Sara Duterte na lang pinagtutuunan nila ng pansin ngayon. Kaya VP Sara Duterte na lang lahat nakatuon yung mga oras nila. Kaya napababayaan na natin kung ano pong problema ng bayan. Mahal ng bilihin, taas ng mga bayarin. Di ba? Kasi puro pansariling interes lang, gusto na si VP Sara Duterte mapaalis sa pwesto. Alam po natin kung sino may mga gusto dyan. Yung mga aktivista yan, di ba? Yung mga laging nagrarally dyan. Sila po talagang may gusto dahil kapag si VP Sara Duterte magiging Pangulo, pangahabulin niya yung mga yan eh. Pangahabulin niya yung mga nangre-recruit sa mga kabataan. Sigurado, hahabulin ni VP Sara Duterte at pananagutin sa patas. Ayaw na ayaw ni VP Sara Duterte na nire-recruit yung mga kabataan. Yung mga nag-aaral ng mga estudyante ng kabataan, nire-recruit. Di ba? Yan ang pinakaayaw din ng mga ano dyan na si VP Sara Duterte magiging Pangulo. Di alam nila may paglalagyan sila. Pero hindi talaga nagtatagumpay. Yung may mga balak talaga na hindi maganda, hindi nagtatagumpay. Dahil gusto nilang patalsikin si Peter Alan Cayetano para may mga ano na naman silang gagawin na hindi ka nais-naisin at hindi magustuhan ng taong bayan. Grabe nga, grabing sinasabi ni Senador Amy Marcos eh. Biruin mo, susungkitin sana yung iba nilang kasamaan sa majority para lumipat sa minority. Para mapapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Kaso wala po talagang bumitaw. Wala po. Solid po ang 13. Wala pong nabawa sa kanila. Solid po. Kahit tinatakot po. Kaya nga pagkatapos ng ano kahapon,
may kaso kaagad si Jingo Estrada. Kinasuhan kaagad ng DOJ, di ba? May kaso siya kaagad. Yun na po yung sinasabi ni Senador Marcos na may halong pananakot para magsilipatan doon sa minority. Kaso hindi po nangyari. Kaya grabe yung dasal ni Senate President eh. Ilang araw na po na sabi niya kung para sa kanya, para sa kanya. Pero kapag natanggal naman daw siya ang pinakamaikling serbisyo bilang Senate President kapag napalitan siya kahapon. 7 days o 8 days lang yata. Kasi ang pinakamaikling humawak ng Senate President ay 13 days daw. Kung sakali daw siya kahapon natanggal, ay siya ang pinakamaikli dahil 7 o kaya 8 days lang siya. Kaso hindi po nangyari. Sulit po, wala pong bumitaw sa 13 senador na majority. Walang bumitaw po. Kaya magandang laban to pag nagkaharap-harap na. Pag nagkaharap-harap na, magandang laban po talaga ito. Kasi yung mga witnesses nila dyan, kasi doon sa Justice Committee, hindi pwede tanungin yung mga witness nila. Hindi pwede kasi hindi pa daw trial. Kaya salita ng salita, yung si Madriaga doon, walang pumipigil. Salita ng salita ng salita. Pero pagdating ito sa Senado, hindi na po pwedeng mangyari yun na puro lang sa salita. Na hindi niya maipapakita ang ebidensya kung totoo yung mga sinasabi niya. Kaya dyan yan gigisahin ng mga magagaling na abogado ni VP Sara Duterte. Matitinik po ang mga abogado ni VP Sara Duterte. Siguradong magkandarapa yan si Madriaga kapag siya ang matanong dyan sa mga abogado na yan. Pagdating dyan sa impeachment trial kay VP Sara Duterte. Pero hindi pa natin masasabi, baka mamaya mapurnada pa yung impeachment na yan. Di ba? Baka mapurnada pa yan at hindi yan matutuloy. Biglang magbigay ng yung Korte Suprema na mali yung ginagawa nilang ng Kamara, ay wala na. Bagsak na naman sila. Di ba? Basura na naman ang impeachment. Pero kahit magharap-harap yan, hindi po talaga nila matatalo si VP Sara Duterte dahil si VP Sara Duterte nasa katotohanan. Totoo po lahat ang sinasabi ni VP Sara Duterte na wala siyang kinurakot na pira sa kaban ng bayan. Ang ginagawa sa mga kalaban, sinisiraan lang siya dahil ayaw nila na makatakbo si VP Sara Duterte sa 2028. Yan po ang kadahilanan diyan kung bakit siya talaga sinisiraan. Takot sila na maupo si VP Sara Duterte pagkapangulo. Marami pong natatakot, marami nagsasabi diyan na marami po talagang takot kapag nagiging presidente si VP Sara Duterte. Bakit ka matatakot, di ba? So ibig sabihin, may ginawa kang kasalanan kaya ka natatakot na magiging pangulo si VP Sara Duterte. May ginagawa kang kasalanan. Pagka talaga mabasura yung impeachment o kahit tumuloy yung trial at hindi nila mapaali si VP Sara Duterte, maniwala kayo sa akin, sigurado yung iba dyan, magbalot-balot na yan. Yung iba dyan, kakabahan na po talaga. Kakabahan yung karamihan dyan at hindi makakatulog ng maayos. Kapag matuloy yung trial at hindi nila makonvict si VP Sara Duterte at ma-acquit siya, at sigurado namang ma-acquit yan dahil wala naman siyang ginawang kasalanan sa bayan. Wala naman siyang kinulimbat na pira sa bayan. Kaya hindi siya mapaalis sa pwesto. Yung mga sinasabi ni Madriaga, marami na pong nagsasabi na puro kasinungalingan at gawa-gawa lang, scripted. Ayon nga nila, di ba? Scripted. Dahil sa painting pa lang, butata na agad, di ba? Butata na agad. Tapos si Trillanes kapag mag-witness din yan, yung sinasabi niya sa lanang na SM, yung branch to na doon daw tumanggap ng pera si VP Sara Duterte, hindi pa bukas. Hindi pa bukas nung sabi ni Trillanes. 2011 ba yung sabi niya? Tapos nagbukas yung SM Lanang branch ay 2012. Paano yon? Di ba? Palpak na naman. Kaya yung mga sinasabi nila, butata na po sila. Pag nakita sa trial yan na puro kasinungalingan, ibabasura yung impeachment na yan. Ibabasura yan. Dahil puro kasinungalingan yung sinasabi ng mga witnesses kuno nila. Kaya ang ko dito talaga, hindi nila mapaalis ang Vice Presidente
sa kanyang pwesto dahil lamang din sa mga paninira sa kanya, di ba? Hindi po talaga. At maganda ngayon dahil hindi talaga napalitan si Senador Cayetano sa pagka-Senate President. Ano na naman kaya ang mga gawin nilang plano, yung mga kalaban? Ano na naman kaya? Kaya abang-abangan po natin mga kababayan.